The Church That Lasts. So for week 4, kung titignan po natin ang ating pong bundo po ngayon, naupo ko, baka wag lang ako madighay. Last time to nadighay ako, parang halatang nag-breakfast. Kung titignan po natin yung ating paligid, ang ating pong mundo, makikita po natin na lahat po ng malalaking bagay o tambuhalang bagay na itinayo ng tao, ay nakikita po natin na ito po ay bumagsak. Sabihin nyo nga, bumagsak. So kahit gaano siya kalaki, kahit po yung malalaking mga kingdom o kaharian or even empires in the past, lahat po yun bumagsak. Hindi po porket sila ay malakas noon, akala nila sila na yung pinakamagaling, pinakamayaman, pinakamalakas, akala nila ay mananatili sila sa trono. We have our history. Makikita po natin yan sa word history po natin. Pumunta tayo ng library o sa Google. Makikita natin yung malalaking empire na to, ha. 'Di ba, yung King of Kings, yung maghahari sa mga kaharian, we call that empire. 'Di ba, as what we see in the Bible from Egyptian Empire, 'di ba, doon nagsimula yung paghahari ng Ehipto. Bumagsak din ang Ehipto. Pinilitin ng Assyria, the Assyrian kingdom. After Assyrian, pumalit ang Babylonian. After Babylonian, meron na naman next na bansa na naghari ang Persia, the Persian Empire. Then next, the Greek. And the last empire na nakita po natin in the Bible is the Roman Empire. Ito na po yung panahon ng ating Panginoong Jesus. So, grabe, no? All great kingdoms, all great empires, kahit gaano siya ka-great, kahit sino pa yung mga Alexander the Great na kilala natin sa world history, all of them fall or fell. Are you with me? Kahit po ang ating po malalaking negosyo, mga business po natin, mga korporasyon, mga kumpanya po natin ngayon, sa loob po ng 50 taon, di ba, nakikita po natin na yung malalaking kumpanya na yun ay pwede palang mag-bankrupt. Mga sikat na mga telepono dati, ngayon ay wala na. Mga sikat na mga camera ngayon ay hindi na natin makita. Hindi ko na babanggitin. Basta alam nyo na yon. So pwede po mawala ang lahat. Gaano man siya kasikat, kalaki, ay pwede siya ma-bankrupt in just a single night. Kagaya na lang dumating yung pandemic, marami pong bumagsak ng malalaking kumpanya because of that phenomenon, yung pandemic po natin. Even yung mga malalaking gusali na nakikita natin na ubod ng taas, mga malalaking katedral, mga lugar ng simbahan, mga building sa Europe, known as the mga matataas, sa Dubai, di ba, sa Amerika, mapapansin natin kahit gaano kalalaki, dumarating yung time, nilulumot sila, nililindol sila, ginigera sila, nagigiba, at pagdating ng panahon, nakikita natin, ay nabubura na sila. Parang hindi na sila nasa taas. May kausap pa ba ako? You know what? Pero, sabihin nyo nga, pero may isang bagay na simula 2,000 years ago na nakalipas, na hanggang ngayon ay buhay, hanggang ngayon ay umaalab, lumalago, at patuloy po na nagpapabago po sa mundo. Ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang very good. The church. Pero mo, ang tagal na simula ng tinatag ng Panginoon ang Iglesia ni Jesus. Iglesia ni Cristo. Ayun na nakalagay sa Bible. Ang Iglesia ni Cristo, hindi yung tulisan na pag narinig natin. Hindi yun the real church in the Bible, the Ecclesia, ang simbahan po ng ating Panginoon. Why? Bakit nananatiling nakatayo at kasama po tayo roon? Because sinabi ni Lord sa Matthew 16 verse 18, upon this rock, I will build my church. Kaninong church? Kay Kristo. Hindi po yan kay Pastor King, kay Pastor Joseph. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell, the gates of Hades will not prevail or overcome it. Are you with me? Wala pong magtatagumpay. Bakit? Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, at siya mismo ang nagtayo nito. Amen po ba ron? The church is here. Nandito pa rin ang simbahan. Bagamat maraming denomination, yet still,
the Word of God and His church continue to prevail. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Jesus na, I will build my chapel. Upon this rock, I will build a chapel. Hindi po. Hindi niya rin sinabi, I will build my cathedral or a cathedral na malalaking dome ng simbahan na building. Ang sabi ni Lord, I will build my church. The church that will last. The church that lasts. Ang ginamit na word niya, hindi building. Ang ginamit na word ni Lord ay ecclesia. Sabihin niyo nga, ecclesia. Yan, ayan po ang nakalagay sa Bible mismo. The word, ibang sabi, ecclesia, ecclesia. Kasi ang church po ay hindi po talaga gusali. Na maaring yung tingin natin, punta tayo sa church, magsisimba tayo, magdasal tayo sa simbahan, punta tayo ng church, lugar. Akala natin ang church ay lugar o gusali na kung saan maraming upuan, may magagandang mga sound system. That is what we thought about the church. But the church is not a building. Ang church po ay tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tayo na. Yan, tayo. Tayo, di ba? Ang church po ay tayo. Ang church po ay mga tao, ang community, ang body of Christ o ang katawan po ni Kristo. Pag sinabing katawan ni Kristo, this is not a literal body, but the people itself. Those people who believe and surrender their lives to Jesus bilang Lord and Savior niya, those are the church. At kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, you are part and belong to His church. Amen po ba ron? Ang tanong, ano ang nagpapanatili sa isang simbahan kapag wala na po ang emosyon po natin? Kasi madalas, ang nakikita po natin, pili ng iba, kasi kapag ang simbahan po kasi ay ibig sabihin ay nagpapadikit lang or nagpapa-hype. Sabihin nyo nga hype. Sabihin mo sa katabi mo, hype ka. Yan. Linawin nyo, hype ka. Diba? Baka tayo kasi, kaya ang feeling natin, buhay ang simbahan, kasi usually sa mga bagong simbahan, naroon yung hype eh. Nandoon yung uso kasi, sikat kasi na pag-uusapan. Namimidya siya, na-hype siya. Diba? Kapag bago ang simbahan, nandoon din yung mga bagong gamitan, mga magagandang music, napapalit ng lahat, nag-i-improve, bago ang kapaligiran. Maybe that's what we thought about the church. But the church, again, is not the thing and not the building. Are you with me? Kasi kahit ang simbahan po ay umabot po ng 20 to 50 or 100 years, pero hindi po siya abot doon ng matagal kung ang simbahan po ay puro nakabase sa hype or sa emosyon lang po natin. Sana wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Nawawala ang church or nawawala ka kasi why? Maybe because sumusunod ka lang sa trend ng emotions. Diba? Kapag masaya ang lahat, join ka. Diba? Kapag medyo may problema, nawawala tayo, hype yon. Nakabase tayo sa emotions, that's an hype. Are you with me? Pero you know what? Hype tuloy. Emotion is seasonal, but endurance is structural. Are you with me? Kasi kung tayo magbabasa sa emosyon, ito po ay seasonal lang. Masaya ngayon, pag dumating ang pagsubok, wala na, malungkot na. That's hype. Ang simbahan, hindi po siya nakaasa or nakabase sa hype. But it is based on endurance. Kasama sa structure ng simbahan yung pagiging matatag. Kaya nga that's why si Lord, bagamat ayaw rin natin, pero inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Kasi yun ang isa sa characteristics na gustong pagdaanin ni Lord sa bawat isa sa atin. Napapansin niyo ba yun? Pagkalipas ng napagtagumpayan niyo ang isang problema sa buhay mo, may maaaring karamdaman, pananalapi, problema sa pamilya, pero hindi ba kayo nagugulat at nagtataka? Minsan iiyak na naman tayo, Lord, ano na naman ito? Ako lang ba nakakaranas doon? Diba lahat tayo, kahit gaano kaganda, pero hindi kasi ang church kasi hindi nakabase sa hype, kundi to its endurance. Sabihin niyo again, endurance.
Yan po ang simbahan. The church that will last endures. Nag-i-endure. At kung babalikan po natin, di ba sinabi natin, ang mission po natin, yung mission na ginagawa po natin, yung evangelism, ang nagpapapasok ng tao sa building. Kaya tayo dumadami because of our mission. At ang honor sa leader, ang pag-honor sa pastor, ang nagbibigay naman po sa atin ng direksyon. Pero, ang relasyon, ang pagmamahalan natin bilang magkakapatid, ito po yung ating pong pandikit o glue para hindi po mawasak at gumuho ang church o ang templo ni God. You are the temple of God. We are now you. Tayo po, ang katawan po mismo natin, ikaw, kasama ng kaluluwa mo. We are the temple of God, of the Holy Spirit. Kaya mahalaga po yung relasyon at pagmamahalan. Yun po ang kailangan po natin para magbuklod at manatiling dikit-dikit at nakatayo ang simbahan. And this morning, we will talk about beyond contract. That's why our topic for this morning ay pinamagatang ko pong a covenant community. Sabihin nyo nga, covenant community. We are a community. Yes, komunidad tayo. Iba-iba po tayo ng barangay, mga neighborhood po natin, kapitbahay po natin, pamilya, iba-ibang pamilya na karamihan sa may kawayan o saan man lugar ng panig ng Pilipinas at Manila. Still, we are a community. But what kind of community na dapat po natin gawing i-practice at gawing kultura? We must be a covenant community. Sabihin nyo nga, covenant. Yan, para tayo maging isang simbahan na nagtatagal, kailangan tayo po ay maging covenant church or community. At ngayon po, magbibigay lang po ako ng 5 na lang. Kanina 10 ito. 5 pillars or 5 truth na dapat nating maintindihan bilang isang covenant community church. Are you there? Ready na po ba tayo? The church that lasts is yung simbahan na nakaangkla not just to a community, kasi maraming community dyan. Pero we are on a covenant. Amen? So first point, number 1, covenant over contract. Yan. Marami kasi nalilito, Pastor, pag narinig ang salitang covenant or covenant, pumapasok sa kanila, uy, kontrata yan. Yung ba ang mindset natin? Pero ang Bible, sinabi ang first word ng Bible is the word berit. Sabihin nyo nga, berit. Yan. The Hebrew word for contract is berit, na ang ibig sabihin is to cut. Sabihin nyo nga, cut. Yan. So pag merong cut, ibig sabihin, doon nagsisimula yung covenant. Yan. Bakit siya cut? Sabi nga dyan, this reflects ancient rituals where parties walk between the pieces of a cut animal to seal a solemn oath. Yan po ang ibig sabihin or a practice pag narinig yung salitang covenant. Pastor Joseph, pwede ba kita maging example? Yan. Kasi Kuya Vic, pwede ba tumayo dito saglit, magkabila lang? Yan. Isang gwapong pastor at isang gwapong manggagawa ng Lord. Yan, businessman. Halimbawa po ay tayo po ay merong covenant. At ako po halimbawa ay isang hayop. Ba? Sabihin na natin ako ay isang tupa. Yan. Ako ay tupa. Para po magkaroon po ng covenant ang dalawa, sabi po ng Bible, ang practice po para magkaroon ng covenant, dapat merong akat animal. So ako po yung animal, para magkaroon ng kailangan akong hatiin. O pwedeng pa ganon, o pwedeng pa ganon. At pagkatapos mo, sila pong dalawa, they going to walk between. Ayun po yung ritual. Pag nakabiyak na po ako, kailangan yung 2 tao na to na may kasunduan ay maglalakad sa gitna ng hiniwang hayop. Doon nagkakaroon ng covenant to seal a solemn oath. That's the practice. Ang mangyayari, bakit po ganun ang practice nila? Kasi kapag yung isa ay sumira sa kanilang usapan, matutulad sila doon sa hayop na yon. Sila rin ay
papatayin. Ikakat. Sige po, maraming salamat, Pastor at Kuya Vic. Do you get the point? That's the practice of covenant noong araw. Para magkaroon ng kasunduan, kailangan hati. Diba? Depende sa napag-usapan. At ay ang ang mahirap po niyan, yung paghati na yon, minsan nakakalimutan i-apply ng mga tao po ngayon. Again, ang covenant po is more than a promise. Hindi porket nag-promise ka ay covenant na yon. Pwedeng covenant yung promise, but not all promises are covenant. Minsan karamihan, most promises are meant to be broken. Diba? Ang dami natin pangako, bibili kita bukas. Diba? Paalis na ako. On the way na ako. Sinungaling. Diba? Lahat. At diba? Ilang oras na wala ka pa rin. Because those are only words, promises that are broken. And covenant is not a mere promise. Hindi, ang covenant po, hindi lang pangako. Pwedeng pangako, pero hindi siya basta pangako. Another thing, covenant is more than a contract. Sabihin nyo nga, contract. Yan, dito maraming tao nalilito. Ang akala niya, pag may covenant, ay kontrata. Yes, pwede ang covenant ay kontrata, pero ang kontrata hindi laging covenant. Diba? Minsan pag ina-apply po natin yan, napapansin niyo ba, minsan sa business, sa negosyo, ito ang kasunduan, ito ang list of contract po natin bilang nangungupahan. Pag ikaw ay lumamag dyan, void ang contract mo. Tama po ba? Diba? Bisa kahit sa kumpanya, pag ikaw ay puro absent, ito ang pinirma mo kontrata nung nag-apply ka, ngayon, binayulate mo ang contract mo. Diba? Nasisira yung kontrata. Pero covenant is not meant to be broken. Ang covenant is eternal. Panghabang buhay po yan. Diba? Sabi nga, covenant is a law. Kasi ang covenant po ay batas. These are legal agreement. A binding agreement. Diba? Minsan tayo mag-agreement. Pero minsan kailangan natin ng covenant para maging binding. Kasi maraming usapan lang. For those agreement to be binding, kailangan ng covenant or maging batas. At sa Bible, maraming covenant ang Diyos. Maging ang mga tao may covenant din sa Diyos. Hindi lang ang Diyos ay may covenant sa tao. Dapat tayo man ay may covenant din sa Diyos. If you remember si Job, sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully to a girl. Are you with me? Pwede po tayong gumawa ng covenant natin sa Diyos. Actually, ang Diyos po, ino-honor po yun. Kasi ang Diyos maraming covenant sa atin eh. Kaya lang ang problema, lagi ang Lord na lang nag-e-effort, lagi na lang siya may covenant, pero tayo, meron ba tayong covenant sa Lord na ginagawa? Kaya minsan malaya tayong gawin ang lahat, kahit hindi tayo magpakabanal, okay lang, kasi feeling mo, wala ka sa covenant, hindi binding. You know what? Pag naging Kristiyano ka, nung naging Kristiyano po tayo, everything must be binding, must supposed to be bind. Are you with me? Dapat binding lahat yon. Hindi drawing, kundi binding. It's an agreement between you and God. Minsan nakakalimutan po natin yan. And today as a church, for us, our church to be last, dapat isipin natin na ang church po natin, ang relationship po natin sa bawat isa, especially to the church, is a covenant relationship. Is a covenant community. May kausap ba ako? At sa mag-asawa, minsan maganda rin po ito, no? Diba, ang mag-asawa kapag nagloko si mister, diba, sabi ng Bible, there's something to be cut. Pag ang mister mo nagloko, dapat putulin yun. Diba? Putulin ang kasalanan. Mayroon po putulin. Are you with me? At ganun po yung principle ng Bible for us na mag-grow, dapat may pinuputol. Are you with me? May kausap pa ba ako? You know what? Meron po kasi dalawang nature ang covenant sa Bible. Ilan? Dalawa. Mabilis lang. Meron tayong tinatawag na bilateral. Sabi nyo nga, bilateral. Ibig sabihin ng bilateral, ito ay isa lang yung kumikilo sa covenant.
Tama? I mean, bilateral, ibig sabihin pala, dalawa. Kaya dalawa. Tama ba ako? O ako na nalilito. Diba? Ibig sabihin, dalawa ang dapat kumilos. Bilateral. Tutuparin mo yung pangako mo at tutuparin ko rin yung pangako ko sa'yo. Dalawa. Parang example kanina, yung business contract. Kagaya ng mga loans at mga for lease na mga apartment. Diba? Ibig sabihin, ang kasunduan niya, hindi yung isang party lang ang pumipirma. Laging dalawa yan. Minsan ang problema, akala ng iba yung marriage is a bilateral covenant. Diba? Ginagawang conditional, pero ang marriage po ay hindi bilateral, kundi ang marriage po ay unilateral. May kausap ba ako? Ang akala ng iba, ang kasal ay bilateral, kaya minsan, ang sasabihin niya, kapag tumaba ka, kapag wala ka ng trabaho, wala na, hiwalay na tayo. Hindi na kita love, hindi na tayo bagay. Ang kasal po ay hindi po bilateral. Hindi po yung kasunduan, pag umayaw ang isa, ayaw na rin yung isa. Hindi po ganon. Kasi ang kasal, ang marriage, is a unilateral covenant, which mean unconditional. Yung bilateral, may condition. Pero ang unilateral, wala po yung kondisyon. Kahit ayaw ng isa, gusto ko. Diba? Tuloy ang pagsasama nyo. Yung kasal po lagi, it takes two to tango. Hindi pwedeng maghiwalay ang mag-asawa kung isa lang ang nagdi-decide. Diba? Kahit magiging ka ng annulment paper, kung hindi ko pipirmahan yan, ayoko Kasi gusto pa rin kita It always takes two to tango. Kasi ang tango, sayaw po yan ng dalawang tao. Hindi yan masasayaw ng mag-isa. Diba? Sino ba nagtatango rito? Wala? Sino marunong magtango? Nahihiya na si Pastor Jay, marunong magtango? Okay, o tanga lang, tanga. Okay, unilateral. You know what? Ang unilateral, kahit ayaw mo, pero siya gumagawa, yun ang unilateral. Magandang example po niya, wala nang iba, kundi ang Diyos mismo. Yung covenant niya sa atin, bagamat ayaw mo, at kahit hindi mo ginawa, gusto kong gawin sa iyo yan, that's unilateral. It's unconditional. Are you me? Yung kaligtasan mo, niligtas ka ni Lord kasi gusto ka niyang iligtas. Diba? Before you were born, before you were still sinners, Christ died for you. Christ died for us. It is unilateral. The grace of God is a unilateral covenant. Wala ka namang ginawa, pero binigay pa rin sa'yo. Bagsak ka nga sa school mo, pero yung teacher mo gusto kang ipasa. It's a unilateral agreement. Hindi ka nag-agree, pero ako nag-agree, it's unilateral. Actually, kung si God ay bilateral, diba? O nagkasala ka, paano yan? Impyerno ka kaagad, parurusahan kita. Bilateral ang gusto mo Buti na lang ang Diyos natin is unilateral. Nagmamahal siya without any condition, unconditional. Biro mo, ilang beses ka na nagkamali, pero pinapatawad ka pa rin niya. Dahil mahal ka niya at anak ka niya. Are you with me? Pwede bang palakpakan si Lord for that? Thank you, God. Yung covenant niya sa atin is a unilateral covenant. But the sad reality, ang mundo po ay binuo sa ibabaw po lagi ng kontrata or ng contract. Nasanay po ang gumalaw ang mundo sa kontrata. Pag sinabi kasi kontrata, lagi tayong nakabatay sa performance. Depende sa performance mo. Diba? Ganun tayo Ganun tayo mag-decide, ganun tayo makipag-relate sa kapwa natin. Gagawin ko ang parte ko kung, diba? Laging may if. If, gagawin mo to. Kung gagawin mo ang parte mo. Diba? Kapag hindi mo ginawa, wala na, aalis na ako. Ganon tayo makipagrelasyon. Minsan kahit mga misis at mister, ganon makipag-relate sa asawa niya, which is wrong. Because marriage is always unilateral, hindi ng isa lang. Hindi daging sabay. Kahit yung isa ay gusto, yung isa ayaw, tuloy ang marriage. Amen po ba? Ang maraming Kristiyano ngayon, meron tayong tinatawag na contract mentality. Instead na covenant mentality, ang mentality ng marami ay kontrata.
Kaya minsan kapag medyo hindi magandang nangyari, kapag may ayaw ang ginawa niya, marami sa simbahan na o-open, nasasaktan. Pag nasaktan na, di ba? Aalis na. Are you with me? Pero ang simbahan na dinisign ni Lord is the church that must live on a covenant sa isang tipan. Sabihin nyo nga, tipan. Huwag yung babaligtarin ha. Di ba? Isang tipan na nataway, nag-gets ang iba, okay. Di ba? Ito ay covenant or tipanan. Ito po yung nakabatay, hindi po sa galing po natin. Ang tipanan natin sa bawat isa ay nakabatay po sa sakripisyo at dugo ng Diyos. Ayun na, Pastora. Nagbulungan na sila. Okay? Are you with me? Nakabatay po ang covenant or tipan sa sakripisyo at dugo po ng Panginoon. That's why, ito po ang dapat po natin gawin as a church. Kahit magbago ang sitwasyon, kahit magkamali ka man, maging sino ka man, nakatali ang buhay ko sa iyo bilang pamilya. And that's the covenant of God. Tinitreat tayo ni God sa Bible maraming beses. God treat us as a family. Husband and wives. Diba? Husband, si Lord at tayo ang kanyang wives. The church is the wives of God. At maging ang mga commandment niya, it's always, God treats us as a family. Pamilya po tayo. Ang simbahan dapat, para maging unilateral, dapat i-treat po natin ang bawat isa bilang pamilya. Kasi sa pamilya, walang kondisyon. Magkamali man ang anak ko, malaki man ang kasalanan niyan, hindi ko pwedeng itakwil yan, itatwa yan. Kasi anak mo pa rin yan. Pride na lang ng ibang magulang yun kasi napapanood sa TV. Pero sa totoo lang, kadugo mo yan, pamilya mo yan. May kausap ba ako? Amen? Ephesians chapter 2, verse 19. Sabi diyan, so then you are no longer strangers and aliens, sabi po ni Paul, hindi na kayo mga estranghero at mga alien. Hindi kayo taga-ibang bansa. Kasi pag sinabing alien, hindi kayo taga-ibang planeta o ibang bansa. But you are my fellow citizens with the saints, with the believers, and members of the household of God. Kapatid, tayo po ay parte, household, ibig sabihin, pamilya tayo. Membro tayo sa pamilya ng Diyos. Sana yun ang makita natin as a church. We are not aliens or strangers, but we are members of each household. Diba? So paano natin titignan ang bawat isa? Mula harapan hanggang likod, kahit yung wala rito, kung meron silang Kristo sa puso, kapatid po natin sila. Maari nagtatampo o may pinagdadaanan, still, kapatid pa rin natin sila. Amen. That's the covenant of God. Actually, tatlo po ito, pero hindi ko pa pag-uusapan ngayon. Pero gusto ko lang manggitin that our God is a covenant-making God. Ang Diyos po mahilig gumawa ng covenant. Our God is a covenant-keeping God. Kapag nangako ang Diyos, sinabi niya, hindi lang basta sinabi niya, ginagawa niya yung covenant niya. Pero ito sa part naman natin, God is a covenant-seeking God. Naghahanap ang Diyos, hindi lang ng worshiper, naghahanap ng Diyos yung mga gustong makipag-covenant sa Kanya. Hindi siya makakipag-covenant sa inyo kasi ginawa niya na yun eh. Very obvious na ang Bible. Ang gusto ni Lord ngayon, ang hinahanap niya, ikaw naman yung magbibigay ng covenant sa Kanya. Panginoon, ito ang gagawin ko. Hindi mo mang gawin, pero gagawin ko sa iyo ito. Ino-honor ni Lord yun, at pag si Lord ang nag-honor, grabe. Amen? So example of covenant sa Bible, pakita mo nga anak, nailagay ko ba dyan? This is the lineage ng mga pinangakuan ng Diyos na malaki. Although maraming iba pa, pero ito yung malalaki. Si Noah. Diba? Si Noah nangako, ang Diyos nangako kay Noah. Simula ngayon, hindi na tao ang ulihin mo. Ano na? Isda na. Ayun ba yung sinabi kay Noah? Kay Pedro yata sinabi, no? Diba? Ayun ang pangako kay Pedro, pero kay Noah, simula ngayon, hindi ko na gugunawin ang mundo.
Sa baha. Kasi grabe, no? Water world. Diba? Kung minsan parang nararanasan natin sa may kawayan yan, pag konting ulan pa lang, sa banga, high tide pa lang, bumabaha na eh. Pero ang pangako ng Panginoon, anak, Noah, sa lahat ng lahing susunod sa'yo, itong rainbow na to ang palatandaan. Hindi yan palatandaan ng LGBTQ plus family na ginamit nila yung rainbow, pero pansinin yung rainbow roon, kulang sila ng isang kulay. Yung I, di ba? Roy G. Biv, ang rainbow. Yung I doon sa logo ng LGBTQ, tinanggal nila yung I. Kasi I means what? Anong kulay yung I? Indigo. Indigo in the Bible means holiness. Kabanalan. Ba? Parang na-filter nila, na-filterize nila, inedit nila. Pero the original rainbow, nakikita natin is Roy G. Biv, may holiness. Pero ang nakikita natin, parang walang holiness ito. Kundi talagang rampant, blatant, diba, blasphemy on the name of our Lord. But they are proud. Pride, they are pride. Meron silang pride. Are you with me? Naiba na. Pero ang pangako talaga ng rainbow is not for them, but for Noah, na hindi gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. And another covenant, yung Abrahamic covenant kay Abraham. Di ba anong pangako na? Yung circumcision, na dapat para magkaroon ng relasyon ang bayan ng Israel sa pagtutuli. Kaya pag supot ka, di ba, hindi ka patuli. O, diba? Sa atin, ganon. Pero circumcision means, di ba, consecration po yan. Paglilinis po yan. It's part of their faith. Kung nananampalataya ka bilang Israel, ikaw ay magpapatuli. Are you me? Di ba? Hindi naman tayo Israelites. Kahit supot tayo, pwede naman. May supot pa ba rito? Di ba? Mosaic covenant. Anong covenant ni God kay Moses? The Sabbath. Di ba? Keep the Sabbath holy. Panatiliin mong banal, isagrado. Huwag mong kaliligtaan. Remember the Sabbath. Pero ngayon, many people forgot the Sabbath because they are on the bath. Diba? Diba? Yung Sabbath, napalitan ng bat. Baguhin natin, may Sabbath pa rin po. Ibig sabihin, sa loob ng isang linggo, meron tayong isang araw na binibigay at sinusurrender sa Diyos. Amen po ba? I don't know with you, kung itinuri mo ang Sabbath mo Sunday, then Sunday is your Sabbath. Kung may pasok ka ng linggo, hindi, mag-iba ka ng Sabbath. Umattend ka kay Pastor Joseph doon, sa Badista tao doon. Sir Joseph, di ba? Kahit Sabado, pwede. Kahit linggo ng gabi, pwede. Are you with me? Basta meron tayong Sabbath. And kay David, ito yung covenant ni Lord kay David, your unending throne. David, ikaw at ang lahi mo, mananatili, magre-reign, tuloy-tuloy. Actually, yung lahi niya kay Jesus Christ, tuloy-tuloy until now. Darating pa yung time, yung physical reigning niya sa lupa. But God still reign today. Diba? Nasa langit man si Kristo, pero nagre-reign pa rin siya. And the last covenant is what we call the new covenant. This is the covenant of blood. Yung nangyaring pagpako ni Jesus sa krus, yun yung bagong covenant ni Lord sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Lahat na magtitiwala, magsusuko ng buhay sa Kanya. That is the new covenant of the Lord. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin si God. You know what? Dito po sa Bible, as an example, pakita mo yung picture ni David and Jonathan. Actually, sila po ay merong tipanan. Bagamat hindi usually kasi pag narinig natin yung tipanan, ang alam natin, babae at lalaki. Diba? Meron silang engagement, may usapan na tayo ay magpapakasal. Pero si David and Jonathan, hindi po sila magjowa. Sila po ay BFF. Grabe ang pagkakaibigan ng dalawang yan. Hanggang kamatayan. BFF sila. Hanggang sa handang hubarin ni David, ni Jonathan yung corona niya at yung robe niya. At binibigay niya na kay David,
pero tinanggihan ito ni David. Ganon yung talagang pagkakaibigan po nila. It's an ending covenant. You know what? What happened? Kwento ko na lang, no? Nung namatay po si Jonathan, alam niyo anong ginawa ni David? Ayaw niyang masira yung pakikipag-communicate niya kay Jonathan. True kay Nino, kay, anong pangalan yung anak niya? Si Mebosapat ba yun? Yung anak ni Jonathan na kung saan patuloy niyang tutuloy. Hinahanap niya yan. Nasaan dito yung anak ni Jonathan na may sakit? Kukup-kupin ko, patitirahin ko sa kaharian at aalagaan ko. That's a tipanan ni David kay Jonathan. Are you with me? At tayo po, maganda po yun. Kung may in-order po tayong covenant, lalo po sa ating iglesia, sa ating church, we have a covenant. Meron po tayong covenant. Yung tinatawag natin membership covenant. As part of this church, diba, I will share the responsibility of my church. I will serve, diba, the purpose of my church. I will support my church. Lahat ng covenant po natin, ayun po ang ating pong covenant with the church and with the Lord. Amen po ba? Sino po sa inyo nakakita ng ganitong klaseng puno? Ang tawag po sa puno na yan ay redwood. Sabihin niyo nga, redwoods. At natatagpuan po yan sa California, doon po sa may coastal Redwoods, California. Actually, mayroon pa mas malaki dyan. Grabe, no? Alam niyo po kung gaano kataas po yan? Umaabot po yan ng almost 300, or I think, correct me if I'm wrong, pero I think more than 100 feet. Umaabot po yan. Grabe, no? 100 feet. Ang taas po ng puno na yan. Napakataas po niyan. Pero you know what? Alam niyo ba kung gaano kalalim ang ugat niyan? Sino nakakaalam? Mababaw lang. Mababaw lang ang ugat niyan, pero ang ugat po niyan ay syanga-syanga. Ang sanga niyan umaabot metro per metro ang layo. Kaya hindi mo basayang kahit anong bagyo, kahit gaano kalakas na nanatiling nakatayo yan, bagamat mababaw lang ang ugat. Anong meron? Kasi yung kanya pong mga ugat ay salasalabat. Dikit-dikit yan hanggang dulo, maraming puno yan. Hindi mo po yan basta mahuhugot. Ganon po yung redwoods tree po na yan. Are you with me? At ang simbahan po natin, you know what? Ang simbahan po natin ay parang ganyan din dapat. Bagamat hindi tayo ganon kalalalim pa in word, pero if we are just keep ranking na magkadikit tayo, wala pong malalaglag po sa atin. Ang problema, ba't may nalalaglag? Kasi we are not keep on rank. Hindi tayo nakadikit, hinaayaan natin isa. Sige, malubog ka sa hukay, mawala ka. Pero kung tayo nananatili, kung meron nanlalamig, nawawala, pero if we remain on rank, if we remain holding hands, malamig ka man, matamlay ka man, pero kung yung isa hindi bumibitaw sa'yo, hindi ka rin bibitaw. Amen po ba? Yun po ang kagandahan if we have a mutual and covenantal relationship. May covenant tayo sa isa't isa. Kahit ayaw mo, mamahalin pa rin kita. Kahit nakukulitan ka na sa akin, ipapalaw pa rin kita. May covenant. Amen po ba? May kausap pa ba ako? You know what? Ang problema po, yung contract mentality natin is kaparehas po yan ng sinasabi nating convenience mentality. Kapag tayo po ay may contract mentality, kalaki po niya yung convenience mentality. That's the problem. Ito yung magsiserve lang ako kapag convenience ako. Magsiserve lang ako kapag marami pa akong pera. Kapag wala na akong pera, pastor, hindi mo na ako makikita. Busy na ako. Sasama lang ako kapag nandyan yung ka-BFF ko. Pag wala yung BFF ko, hindi ako a-attend. Kasi convenience eh. Kasi nandun ang friends. Nasaan na yung covenant? Nasaan yung commitment? Kasama lang ako kasi performance-based. Kapag di na ako napansin ni kuya, ni mentor, ni pastor, magtatampo na ako, ma-open na ako. Pag di ako nabati, ma-open ako.
Diba? Kapag may problema ako, nadadamay na pati ministry ko, nadadamay na. It's a performance-based and contract convenience mentality. May kausap pa ba ako? Ganun lang kasimple, pero yun ang totoo. Na dapat iwanan na natin itong contract mentality, yung convenience mentality, palitan natin ng covenant mentality. Ang kontrata, madaling bitawan kapag nasasaktan. Pero ang contract, ang tipan, pinapanatili kahit nahihirapan. Amen po ba? That's a contract. Hindi ang kontrata, ang covenant ganon. Pag may covenant tayo sa isa't isa, nasaktan man ako ni kapatid, okay lang, sige. Kasama sa buhay yan eh. Wala naman perpekto. Nagkakamali tayo lahat. Tuloy ang laban. Kasi kung tayo ay kontrata, contract-based, base sa performance, base sa convenience, base sa contract. Number 2, ang bilis lang, compassion bearing. Sabihin nyo nga, compassionate bearing. Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. Sabihin nyo nga, bear. Hindi po ito oso Pag sinabi pong bear, pagtiisan ang kakulangan ng iba. Dapat ganun tayo. Yung iba sa atin, wala tayong self-control, wala tayong patience. Ayoko nang mabagal, ayoko nang sablay. Hindi porket magaling ka, perfect ka, ang kasama mo ganun lahat. Kaya meron kuman sa Bible, bear. Diba? Pagtiisan mo. Diba? Pagtiisan mo ang kakulangan ng iba. May kausap pa ba ako? Next slide na, pakita mo nga po. Baka kasi napakataas kasi ng ating expectations sa salitang church. Ang akala natin sa simbahan ay ganito. Diba? Pakita mo yung Acts chapter 2, verse 46 to 47. Every day, sabi po dyan, every day, they continued to meet together, they broke breads, they ate together with glad and sincere hearts, praising God, enjoying the favor of all God's people. And the Lord added to their number, daily to those who are being saved. Grabe, no? Si Peter yan, nag-preach 3,000 kaagad yung naligtas. Wow, ang ganda ng church. Grabe, ang saya-saya. Nag-worship lang kami, masaya kami lahat. Ang problema, baka yan lang ang nabasa mo sa Bible. And we are expecting, and we are, di ba? Nag-a-assume tayo na ang akala natin sa simbahan masaya. Hindi mo alam sa simbahan, may nagchichismis na pala sa'yo. Di ba? Expectations versus reality. Anong reality? 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Next slide na. It is actually reported that there is sexual immorality. Kanino raw? Among you. Yan. Baka isa sa katabi mo yan. Ay, may sexual immorality yan. Baka hindi mo lang alam. Magaling lang siyang magtago. Diba? A man is sleeping with his father's wife. And actually, ang Corinthians, ang daming kaso po niyan. Ang daming kasamaan ng simbahan na yan. Simbahan na yan, hindi yan unbelievers. It is the church. Another verse, Galatians 1:6. I am astonished. Nagugulat ako. You are so quickly deserting. You are quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and turning to different gospel. Grabe. Nakakagulat kung sino yung nag-akay sa'yo, kung sino yung nag-alaga sa'yo, and now you are quickly deserting. Bakit ang bilis-bilis mong iwanan? Bakit ang bilis-bilis mong talikuran, nagtampo ka lang, iniwan mo na? You are quickly deserting. Walang usap-usap, alis agad. And then you are turning, sana wag naman, you are turning to another or different gospel. They are part of the church. May kausap pa ba ako? Part ng church. Expectations, magpupuri, pero ang reality, ang simbahan pala, makasalanan. Tignan mo nga katabi mo. It's true. The church is not perfect. Baka nag-expect tayo sa kasama mo, lagi may halo, may pakpak, di ba? Walang buntot, kagaya ni Goku. Di ba? Akala natin, mababait lahat yan. Pag linggo, saka pagtulog. Pag uwi, pagdating ng Monday, eto na sila. Bumabalik na naman ang kanilang mga pangyo.
ang kanilang mga bunto, di ba? Ang kanilang mga sungay. You know what? The reality is, ang simbahan ay hospital ng mga makasalanan at hindi museo ng mga banal. Amen po ba? Huwag tayo mag-isip ang simbahan perfect. Bagamat yan ang design ni Lord, pero the reality is, tayo yan, eto yan. Diba? May mga cover up tayong ginagawa na ayaw ni Lord, pero yet still, God forgave us. Because ang covenant community ay naglalaan ng espasyo sa puso para sa kahinaan ng iba. Amen ba tayo ron? Ang covenant community, we give grace to those who are not like us. Ang church po ay hindi mo katulad. Ang church, kasi sa church po kasi, merong mabilis, merong mabagal. Merong mataas agad ang faith, merong mabagal ang paglago ng faith niya. Iba-iba po tayo rito. Kasi sa Bible, meron nauuna, pero nauhuli. Meron nauhuli, pero sa susunod, nauuna na. That's the reality. Amen po ba? Kaya dapat po, ano po ang gagawin natin? Go with the past. Kung tayo, yung mga matatagal dito, and leaders, go with the past. Suportahan mo yung mabibilis. But don't give up to those who are slow. Sabi mo nga, slow. Yeah. May mga slow po sa atin. Diba? Meron po mabibilis. Ang sinasabi lang po ng Bible, bear, show with compassion. Compassionate to each and everyone. Amen po ba ron? Magkaroon ng habag, magkaroon ng grasya. Bakit? Ibig sabihin sa lahat ng ginagawa, especially sa church, magkaroon tayo ng space for bearing. Bigyan natin sila ng compassion. Amen po ba ron? Diba? Sabi nga yung salita, come as you are. Tayo po sa church, we welcome everyone. Kung ano man po ang suot nyo, hindi po natin kailangan may magaganda tayong sapatos. Diba? Mga sapatos na magagandang damit. Yes, come as you are, pero hindi po lagi tayong come as you are. We respect you for that, but don't give up. But honor God as He is. Amen ba tayo ron? Come as you are, pero wag naman tayong, hindi talaga ako sumasambi. Hindi po. Makibagay pa rin po tayo. Tatanggapin po namin kung sino ka, pero pag nandito po tayo sa iglesia, sambahin naman po natin at igalang at i-honor pa rin natin ang Diyos. Amen po ba ron? Amen? Diba? Magbigay tayo ng honor. Diba? Patuloy tayong magbigay ng open tayo sa kanila, pero i-practice pa rin natin ang pag-honor sa Diyos. Amen po ba? Sino po nakakita sa inyo ng porcupine? Pakita mo nga na. Ano ba itong porcupine? Hindi ito concubine, na. Porcupine. Yan po yung parang daga o rabbit na maraming tusok-tusok. You know what? Sa panahon po ng taglamig, di ba? Kailangan po nilang magsiksikan paminsan-minsan. Although kaya nila mabuhay na mag-isa, hindi po yan sanay na talagang dikit-dikit. Pero minsan, kailangan nilang magsama-sama sa panahon po ng taglamig. Kahit minsan nagkakatusukan sila, nagsisiksikan sila sa lamig ng panahon. Kasi dalawa lang ang pwede nilang gawin. Ilan? Dalawa. Ang una, mahiwalay at mamatay sa lamig. O pangalawa, manatili magkasama-sama. Tanggapin natin yung kaunting tusukan, pero buhay pa rin tayo. Sa church, ganyan po tayo. Minsan, parehas naman tayong Kristiyano, pero ba't nagtutusukan tayo? Kasama po sa buhay yan. Tanggapin na po natin, wala pong perfect na church. Bagamat kahit parehas tayong Kristiyano, minsan nagkakapatiran pa tayo ng paa. Kaliwat kanan ka naman, pero minsan nangangaliwa ka pa. Amen? So ma-sideline ka pa, naninigo ka pa. Kahit parehas naman kayong player, parehas rin naman kayong prayer, pero minsan nakakalusot. Normal po yan, nagtutusukan. Ba? Tingnan mo yung katabi mo. Nagtutusukan, di ba? Why? Because ang church na nagtatagal ay hindi ang church na walang sala at huwad.
ang church na nagtatagal ay ang church na mabilis magpatawad. Amen po ba? Magkakasakitan po tayo, pero church, tanggapin na natin, offenses will come, pero dapat, ang turo sa atin ng Bible, mabilis pa rin tayong magpatawad. Pangatlo, mabilis na lang, corporate anointing. Sabihin nyo nga, anointing. Yan, pero doon tayo sa corporate. Psalms 133 verse 1 and 2. Sabi dyan, brothers, behold how good and pleasant it is when brothers and sister dwell in unity. Nakakaloko, di ba? Napakaligaya at napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Diyan galing yon. Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Pastor Freddy, sa kanya galing yan, original niya yan. How good and pleasant it is when brothers dwell in unity. You know what? Mahalaga po ang corporate unity. Mahalaga po ang corporate anointing. Ang anointing po lalo nag-aalab kung tayo po ay sama-sama. May mga bagay na nagagawang mag-isa pero mas malaki ang nagagawa kapag sama-sama at nagkakaisa. Sabi ng verse, ang unity raw po, it is like a precious oil on the head, running down to the bird, sa balbas na Aaron, running down to the collar of his robes, pababa. Bakit ganon? Bakit ganon ang unity? Bakit ganon ang anointing? Ang anointing ibinubuo sa ulo, pero yung anointing na yon ay ipapasa yon sa lahat ng dadaluyan niya. Pero paano dadalo yung anointing kung hiwalay ka? Dadalo lang anointing sa lahat lang na nakadikit sa kanya. So mahalaga yung sama-sama. Kasama ka sa anointing, kasama ka sa blessing, hanggat nakadikit ka. Sabi mo sa katabi mo, dumikit ka kasi. Amen. Napapasa po yan. There are impartation ng anointing. Napapasa po ang anointing po ng Lord. Sana po lagi tayong magkakasama at iisa lang. Iisa lang ang ating pong pananampalataya because we have one God, one faith, one Jesus Christ, one Spirit. Amen po ba? Amen? So, ganun din po, no? Pag tayo po nagkakaisa, mga kapatid, meron pong breakthrough na nangyayari. May breakthrough sa sarili nating personal, meron yan, pero kung tayo po sama-sama, lalo pag sa pananalangin, pinag-pray mo ang kapatid, there is power in corporate prayer. Mas malaking breakthrough. Amen po ba? Minsan ang hirap sumamba, ang hirap manalangin, ang hirap mag-pray. Totoo po yung mahirap minsan. Pero minsan kapag yung nag-lead dito, sasabayan mo lang, nadadala po tayo. Kasi nai-impart sa atin yung anointing. Amen po ba ron? Kagaya po sa Book of Acts, di ba, napansin po natin, they were all together in one place and then the Holy Spirit resides on them. Bumaba ang Espiritu Santo because they are all together. They are united together. Nagkakaisa po sila. Ayun po ang kailangan po natin sa iglesia para magtagal po tayo. Kailangan po natin ng pagkakaisa kasi kung may pagkakaisa, ano man ang sitwasyon, ano man problema, lahat kaya nating lampasan kasi kasama natin ang anointing ng Diyos. Amen po ba? Pang-apat, community hosting. Sabihin nyo nga, community. Yeah, paulit-ulit yung word natin, pero that's what it is. Hindi lang basta community, but dapat tayo nag-host. Marunong tayong maging host. We must practice hospitality. We must practice hosting. Diba? Si Flor nag-host dito. It's hosting. Ina-entertain nila tayo. Ina-accommodate tayo. Yung usher natin, they're hosting us. Yung band dito na tumutugtog, they're hosting us. Inaalalayan tayo. At actually, hindi lang hosting, nagaganap dito sa simbahan. Kahit sa bahay may hosting. Amen po ba? Romans chapter 12 verse 13, sabi po dyan, contribute to the needs of the saints
Contribute daw sa pangangailangan daw ng mga kapatid sa iglesia. And seek to show hospitality. Ang hospitality, hindi ka nag-aabang pag may dumating. Ang hospitality, you show. You show yourself na maging hospitable. Ayaw nilang lumapit sa'yo as a believer, as a matured Christian. You show hospitality. Hindi porket hindi ka naka-assign, hindi ka naaabot ng tao, hindi ka nangingiti sa kapwa mo, gagawin mo pa rin yan because we are a community hosting church. Amen po ba ron? Aabot tayo pag may nakita tayong kalat, hindi kailangan usher ang dadampot niyan. Kung nakita mo na, damputin mo na. Why? Nag-contribute tayo. Amen po ba? Ang contribution, hindi laging pera. Di ba, yung pagkilos mo, yung pagpanalalangin mo, yung pag-amen mo sa nasasalita, is contribution. It gave us encouragement. Amen po ba ron? At even sa mga post, yung post ni kapatid, di ba, i-like natin. Kung maganda yun, posuan natin o share pa natin. Amen po ba? Kasi iisa tayo. Para po tumagal ang church, practicing natin ang community who hosts each and other. I-appreciate natin yung video vlog ni Pastora Christy, mga pagkain niya, di ba? Pusuan natin, di ba? I mean po ba? I-appreciate naman natin. Sino pa mag-a-appreciate sa atin kundi tayo rin naman. Kapatid, I am giving you a warning. Not just a warning. You know what? Ang page po natin sa Son of God Church International Ministries ay ang laki-laki na. Di ba? Kung mapapansin nyo, ang isang posting po natin, umaabot po doon ng 764 shares. Diba? For the past 3 weeks ago lang po yun. Na-stop na, pero yung kada post po natin, paano kung yung iba pang magagandang ipopost po natin? Kaya maging maingat din po tayo sa ating ilalagay, sa ating mga sasabihin, kasi hindi naman lahat doon ay membro natin. Actually, mas marami pa yung tagalabas. Hindi naman natin pwedeng putulin kasi nasa social media po tayo. Pag may nakita po tayong negative, tama po si Pastor Reggie, the moment na marami na nagbabasa sa atin, binabash na yung page natin, mga Kristiyano ba yan? Ibig sabihin, dumadami na yung nagpapalo po sa atin. Diba? Tama yung sabi, kapag lumalago, binabato. Ngayon ko lang naintindihan. Binabato na. Basahin niyo yung mga comment kung nagbabasa kayo ng page. Hindi lahat amen. Yung iba negative. Yung iba nangaaway na. Yung iba, mga satanista. Iba-iba talaga. So, wag po natin pansinin. Importante, continue to share what we have sa ating pong iglesia. Amen? So, paano pa pong gagawin natin as we host? Buksan po natin yung ating pong mga tahanan. Kaya natutuwa po ako, kapatid, if you are led by God, yung bahay nyo, na gusto yung gamitin for Bible study, yung mga hindi nakakaadalo po sa atin, open up our house for Bible study. Gamitin po natin yan para mag-reach out. Hindi naman para sa inyo, para sa mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, kaaway nyo, para magbati kayo. But it's up to you. Sana i-open ni Lord na hindi lang tayo just sa community, but we are community that hosts. Amen po ba? Okay, we must see beyond the crowd. Diba? Maging ano tayo para tayong mabuting Samaritano. Pakita mo nga yung picture na. Diba? Yung mabuting Samaritan, the good Samaritan. Diba? Hindi niya naman kaano-ano yun, yet still, nilapitan niya, tinulungan niya. Sana ganun ang iglesia natin. Wala naman akong benefit dyan na kahit na kung Kristiyano ka, tumulong ka. We must see people beyond the crowd. Lapitan po natin, kamustahin po natin. Huwag lang din tayong basta magpuso at pagpipray kita. Talagang tumulong po tayo. Napapansin niyo ba sa social media, ang dami nang umakit ng poste? Nakita niyo ba yun? Marami na uling tumatalon. Marami na uling namamaril. Bagamat marami ng warnings at paulit-ulit sa social media, pero hindi mapigilan ang mga mental issues ng mga kabataan. Hindi lang kabataan, ng lahat ng tao ngayon. Mas maraming may sakit sa pag-iisip sa panahon ngayon. Ang gulo-gulo ng bansa, ang gulo ng Pilipinas. Pero nasaan po tayo mga kapatid? Sana maramdaman pa rin nila na merong simbahan. Hindi building
merong Kristiyano na umaabot sa kanila. Merong handang marumihan, maputikan, mapagsabihan ng di maganda, ma-denied, okay lang, importante. We are a community hosting church. Amen po ba ron? Ang church na hindi ka i-ghost kapag ikaw ay nagkamali, kundi i-host ka niya hanggang ikaw ay makabangon muli. Hindi ka mag-ghost, hindi ka magdedenma, parang di kayo magkapatid parang wala kayong pinagsamahan dati kundi i-host mo pa rin siya hanggang sa makabalik at makabangon siyang muli. Amen po ba? Yung mga nawala po sa atin, yes, nalungkot tayo, nawala sila. Pero wag po nating i-close ang pintuan at sirain yung daan para still makakabalik pa rin sila. Amen po ba ron? Panglima, samahan na po ako ng maganda. Confidential, protecting. Sabihin nyo nga, protecting. Yan, yung protection na yan, minsan kailangan po siya confidential. Para protectionan po natin ang bawat isa, minsan mahalaga that we meron secrecy pa rin yung ating po mga pinag-uusapan. Ephesians chapter 4 verse 29, sabi po dyan, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as good for building up, fit to the occasions, that it may give grace to those who hear it. Amen po ba? Na ang ating pananalita raw mga kapatid bilang simbahan ay wag daw mga toxic words, wag daw yung mga kurap, palamura, insulto, masasakit. Kahit sa mga posting natin sa social media, kahit sa comment, wag tayong mag-react, nasasakit. Sabihin mo lang, be objective kung ano ang gusto mo mangyari, pero wag kang mag-insulto kapatid. Diba? Kung pangit yung politiko, pangit ang ginagawa niya, sabihin mo pangit yung ginawa niya. Pero wag na wag tayong mag-insulto kasi bumababa rin tayo sa kanilang pagkatao. Magsalita lang na kung saan ka magpibuild ng mag-encourage. Magsalita lang yung pizza occasion. Ba, mas mabuti pang wag magsalita kaysa makasakit tayo ng kapwa. Lagi magsalita that give grace sa makakarinig. Maging pagpapala ang ating bibig. Amen po ba? Ang pinakabilis makapatay ng COVID-19, alam niyo kung ano? Chismis. Nakakasira ang covenant community sa isang chismis, gossip, or mga bulong-bulungan. You know what? Kasi ang demonyo, kung babasahin niyo talaga ang Bible, ano ang description ng demonyo? Siya ay accuser of the brethren. Taga-usig ng mga kapatid. Yan ang trabaho ng demonyo. Church, huwag mo nang tulungan si Satan. Huwag ka na magkwento ng sama ng ibang tao kasi hindi mo trabaho yun. Trabaho yun ni Satanas. Kapag tayo po ginagawa natin, yung ginagawa ng dyablo, mang-usig ng kapwa, tinutulungan natin ang dyablo na sirain ang ating sariling simbahan. Amen po ba ron? Accuser of the brethren. Malinaw po yan. I-google nyo pa. Sino yung accuser of the brethren? Si Satanas po yan. Huwag natin siyang tulungan. Bagkus bilang simbahan, protektahan natin ang pangalan ng bawat isa. Maaring totoo, nakita mo, napakinggan mo, pero dahil kapatid mo siya, protektahan mo pa rin yung kanyang pangalan. Amen? Kahit hindi mo siya kaharap, proteksyonan mo pa rin siya. Amen po ba ron? Confidential. Mag-ingat din po tayo. Mag-ingat din na kakabanggit natin sa, sige, anong problema mo pag-pray kita? Tara. Tapos pagdating sa prayer meeting, pag-pray po natin si sister kasi yung asawa niya po may ibang babae. Patay tayo dyan, ha? Bagamat totoo yun, pero kapatid, kung narinig mo yun, huwag mo na sabihin. Sa akin mo na lang sabihin bilang pastor nyo para naiintindihan ko po. May panalangin pero wag na sa iba. Amen. Mga sensitive issues na narinig mo, hindi porket totoo, hindi porket nakakaiyak, kailangan mo sabihin. Kung nakakaiyak nga yun, pero nakakahiya rin, wag mo na sabihin. Be secretive, be confidential.
Tama na po yung nasabihin ng kapatid mo, uy, alam mo, atin-atin lang to ha. Mag-ingat tayo dyan yung salitang, atin-atin lang to, promise, atin-atin lang to. Kapatid, buong barangay na nakaalam niya, atin-atin lang to. Amen po ba? Tigil na po natin. Kapatid, kung hindi mo kayang sabihin yan sa katao mismong sinasabi mo, huwag mo na sabihin sa akin. May kausap ako. Matthew 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ano sabi? Puntahan mo si kumare. Yung ba sabi, kung magkasala ang kapatid mo, sabihin mo kay kumpare. Tapos babae ka, patay tayo dyan. Maraming nasirang tahanan dyan. Kung ikaw babae, talagang hindi mo matiis, mag-confide ka sa mentor mo na lalaki. Huwag kung babae ka, mag-confide ka sa lalaki. Delicates ka dyan, kapatid. Mag-confide ka kung babae ka doon sa mas alam mong ginagalang mo at sinusunod mo na babae at hindi sa opposite sex. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Kausapin mo ng sarilinan tungkol sa kanyang mali. Kapag nakinig siya sa iyo, thank you Lord, nabalik mo ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Kung di nakinig, may sinabi pa rin ng Bible, hindi ko na binasa dyan, sabihin ko na lang, magsama ka pa ng isa. Pag hindi pa rin nakinig, maghanap ka pa ng isa, sama mo pa uli. Pag ayaw talagang makinig, suko mo sa Panginoon. Ganun lang po. Huwag mo na i-chismis. Amen po ba ron? Practicein po natin ito, kapatid. Bagamat paulit-ulit na, pasensya na po, pero kailangan pa rin nating marinig, mapakinggan para ma-apply. Kasi minsan, ang gamot sa kalimot, paalala. Kung ang kapatid sa church ay hirap mong pakisamahan, please, huwag mo naman siraan. Okay na, sige, hindi kayo ganun ka-close. Granted na po yan, pero hanggat maaari, pilitin mo pa rin abutin. Pero kung talagang hirap ka pa rin, pansamantala, lumayo ka, pero wag mo nang siraan. Amen po ba ron? May natutunan? Sige po, tayo na po tayong lahat as we pray. Let's give thanks to God. Purihin po natin ang Diyos that God desires the church, the souls in church to be matured. Matured, not just to grow a church, but to grow and to be matured as a church who have a covenant community. Ang pagsasama po natin, hindi lang po ito basta tao sa tao. Again, church, tayo po ay pamilya. Yung ginagawa mo sa pamilya mo, yung pag-iingat at pagmamahal na ginagawa mo sa iyong biological family, gawin mo rin mas lalo, higit pa, sabi ng Panginoon, doon sa kasama mo sa pananampalataya. Because we are also a family. Hallelujah, Lord. Lord, turuan mo, Lord, ang aming iglesia. Panginoon, sa oras mong ito, we humble ourselves. Humihingi kami ng tawad, O Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming kasalanan, sinasadya man namin o hindi, O God. But God, you know our hearts, you know our minds, you know our struggles, you know our battles. Panginoon, samahan mo kami. Hayaan mo, Panginoon, maging covenant community church po kami. Lord, kami ay magkakapatid. Meron kaming tatay, meron kaming nanay, may ate, may kuya, may nakababatang kapatid sa iglesia. Lord, help us to build the church on a covenant community church. Lord, we give you glory, we give you praise. We continue to worship you. Come on, sige po. Purihin po natin ang Diyos. Awitan. Purihin natin ang Panginoon sa awitin. Hallelujah.